Hello everyone! Welcome to our vlog. For today's vlog, it's Saturday afternoon pala ngayon. So, lumipad na si Auntie Claire sa Pilipinas. So, pag-uusapan lang natin yung kumakalat na balita na binastos daw siya sa Canada. Actually, hindi kami naka-join. Sayang. Di ba? Respect begets respect. Hindi nabibili ang respeto. Hindi rin yan hinihingi. Kusang binibigay. Dito po sa Canada, sa ilang taon na kami dito nakatira, na-observe ko na kahit mga Canadian, na hindi Filipino-Canadian ha, yung mga Canadian talaga, mahilig din sila magprotesta, mag-rally, di ba? So, wala silang sinasanto. Ngayon, mga Pilipino tayo, likas na yun sa atin ang may mga tayo, dinadamdam. Siyempre kahit nasa Canada tayo, nag-observe yun yung mga tao, di ba? Kung makalat yan sa balita alam na nila kung ano yung rally, ano yung nangyayari. Ngayon pa ba? So, hindi po pwedeng sabihin na binabastos siya. Di ba? Akala ko ba may freedom of expression lahat ng tao saan mang sulok sa mundo? Bakit nung sa Amerika? Yung sa Amerika nga kung ano-anong protesta ang ginawa kay Bongbong ba't hindi sila masyado nag-react? Dito sa atin, dito sa Canada, marami siyang sinasabi na hindi daw niya deserve ang bastusin siya. Pero pag nagsalita siya doon, pag nag-press conference sa mga reporters, ang ano niya, tapang niya, di ba? Pero dito parang basang sisiw siya, di ba? Si-share ko yung video. So, ganun talaga. Kung ikaw nasa politiko, may ginawa ka man o wala, syempre kasama siya sa group presidential siya, di ba? Spokesperson. So, talagang kasama siya sa protestahan ng tao. And karapatan yun ng mga tao. And thanks to that person na naka-megaphone. Diba? Ganun lang talaga. Dapat inano na lang niya yun, in-embrace. Kasi alam naman niya na ganun ang mangyayari. Kasi diba? kung hindi may megaphone, hindi niya maramdaman. Yeah, kung hindi. Siguro, na-touch lang yung pride ni Auntie. Kasi Hindi siya nag-expect. Dahil nabasa ko nga kay Attorney Neil na kahit kung ako naman ang sabihin yun na gwapo ako, hindi ako magre-react, di ba? Sinabihan siyang pangit Ang pangit mo pala. Hindi naman daw kasi talaga siya pangit, di ba? Nasa interview niya, hindi man daw siya pangit. Ang pag-uugali, pangit. Oo. Wala naman talagang pangit at saka maganda sa mata ng Diyos, di ba? Pero choice yun ng tao na sinabihan siyang pangit Diba? Itong video ko na to is just a reaction doon sa mga kumakalat na ang babastos daw ng mga Pilipino. Hindi naman daw ganito ang mga taga-Canada. Pilipino pa rin po tayo kahit yung mga citizen na dito, Pilipino pa rin ang puso nila. Hindi natin yan makukuha sa kanila Hindi natin mawawala sa kanila yon na mag-react. Kasi nagbabayad sila ng tax, nagpapadala sila sa Pinas, kaya concerned lang sila. 'Di ba? Sa pangyayaring ito, yung mga flood controls na yan, na alam nating trilyon, hindi lang bilyon ang pinag-uusapan, hindi ka ba mag-react? 'Di ba? Magre-react ka talaga. Normal na normal yung mga pangyayaring 'yon. Sadyang hindi lang matanggap ng taga ni Auntie Claire at saka taga Malacanang. Kaya ganun, 'di ba? Siya lang naman ang tukod-tanging nag-react Si presidente, alam na niya 'yon. Lagi na siyang binabato, lagi na kung saan siya nagpupunta may nagrarally talaga, 'di ba? Si nag-ano lang siya 'di ba? Si Bongbong Marcos, si presidente, naka-smile lang siya. Deadma. Dapat ganun lang si Claire, si Auntie. Masyado naman siyang sentimental. Ngayon, sabi nga ni Bongbong na
Marami daw BBM dahil nakapula. Isa Jollibee siya pumunta eh. Jollibee, nakapula talaga. Yeah, kasi meron doon isa siyang mga diehard daw yung mga tao sa kanya kasi naka-red BBM. Hindi natin alam kung memes lang yon, mga ano lang yon sa social media, pero ang reaction niya, mga BBM supporters daw yon, di ba? So, example lang natin yon, sinabi niya yon o hindi. Pero sumasabay siya sa agos eh. Sumasakay siya sa panahon. Dapat si Auntie Claire sumakay rin. Yeah. Dapat nag-dance na lang siya with the music. Kasi ganun eh, nasa Canada siya. Pero nasaktan siya dahil guilty. Nasaktan siya kasi sinabihan siyang pangit. Choice yun ng tao kung pangit ka o maganda sa paningin nila. Tsaka diba? dalawang ibig sabihin ng pangit. Pangit tsura, tsaka pangit ng ugali. Ugali. Baka naman kasi yung sinabi ng taong yon, pangit ang ugali. Diba? Meron din akong nabasa, narinig doon sa video, ang sabi, ang ganda mo pala sa personal. Pero, ano ba yun? May pero eh. Sumalay mo, yun lang yun. Hindi naman pala physical yung sinabi sa kanya na pangit. Pero to sum it all, ano lang talaga, dapat, That's life. kung nasa presidential group ka, tanggapin mo. Kasi ganun talaga eh. Kasama ka sa entourage, kumbaga. Kasama ka sa entourage, bakit naman kasi nagti-TikTok siya doon? Dapat doon siya nagti-TikTok sa likod ng building na walang tao. Alam naman nila, kahit saan sila pupunta, meron talagang Pupuyog sa kanila. Oo, meron talagang supporters ng iba't ibang grupo, kumbaga. Tapos ngayon, pagbibintangan na naman si Tatay Digong, ano ba ang kinalaman ni Tatay Digong na nanahimik na doon sa Netherlands. Kasi daw, sabi ni Auntie Claire, Inutusan. nagmana daw sa iniidolo nila. Hindi naman namamana yung ugali mo na talaga Reaction yun. eh. At saka reaction nila yun. Dahil blood Diba? control, binanila. Parang sa kanya, nagre-react siya. Natakot siya kamo. Nagre-react siya dahil kinukuyog daw siya, binabastos. Hindi daw niya deserve. O parang ganun din yun, di ba? Kung ano-ano na naman ang pinagbibintangan nyo eh. Lahat na lang Duterte. Nung nagbarilan saan ba yun? Sa mga estudyante, binagbintangan nyo si Sara. At saka si Digong, kasi yun ang bukang bibig. Tapos ngayon nagrally, si Digong na naman may kasalanan. Grabe naman. Puro na lang. Sana all sa kanya ang sisi. Di ba? So ano lang tong akin, nagre-react lang ako doon sa, syempre yun ang in ngayon. Di ba? So dapat, huwag masyadong dibdibin ang mga pangyayari. Chill lang. Nasa Canada ka eh. Di ba? May mga Pilipino at Pilipino talaga. Marami pang Pilipino. Hindi lang nila ina-expect yun. Umiiwas sila sa Pilipinas ng rally. Di ba? Mas moros pa pala dito eh. Kasi sinusundan sila. Di ba nga, sinabihan sila ng pulis na you can say what you want. Wag lang daw masyadong malakas at doon mismo sa tenga. Paano pala? Naka-megaphone pala si auntie. Hindi pala babae yun. Naka-megaphone pala yung lalaki. Tapos may mga kabayan pa na nag-comment na ang tanda-tanda na, wala daw pinagkatandaan si kuya, yung naka-megaphone, at saka yung babae doon, matatanda na daw. Asal, daw talaga, kasi mga DDS nga daw. Paano nyo naman nalaman na taga DDS talaga yon? At kung makapagsabi naman kayo na walang pinagkatandaan, karapatan nila yun. Choice nila yun na mag-rally sila. Hindi nyo ba alam na tayo dito, ang buhay natin sa Canada, di ba? Time is so precious. Kailangan mo magtrabaho kasi marami kang babayarin. Yung mga nag-rally na yon, sinakripisyo nila yung part-time nila, full-time, umabsent sila para lang sila makapag-rally. Tapos, questionin nyo pa yung credibility nila. Hindi Sabihin nyo pa, walang pinagkatadaan sila. Sinakripisyo na nga nila yung oras nila eh. Kasi love na love nila si Auntie Claire. So, yun lamang po.
po, yun lang ang aking may share sa video na kumakalat ngayon sa social media. Sana nga daw sa UAE naman ang sunod para malay mo, mas mainit-init ang pagtanggap doon sa kanila. Kasi mainit talaga sa UAE. Literal na mainit doon. Diba? So, that is all for today. And I hope natawa kayo sa video na yon. Or natutunan man lang kayong kalokohan ko. Yun lang. See you on my next video. Bye!